Hi guys, good morning. Meron tayong topic ngayon. Ito ay may reaction video dun sa aking nabasa. Sabi niya, mag-anak ka ng maaga kasi pagtanda mo, kawawa ka, walang mag-aalaga sa'yo. Oh my God. And ewan ko ha kung bakit ganito yung pananaw nila. Ako kasi iba yung pananaw ko. Kahit simula pa nung bata pa ako, hindi ganito ang pananaw ko sa pag-aanak. Okay? Sa pagkakaroon ng anak sa buhay. Kahit kailan, hindi ko inisip na gano'n ang mangyayari sa akin pagtanda ko. Meron akong isang anak, okay? Ang anak ko ay 19 years old na ngayon. Simula na mag-anak ako, simula nang naging anak ko siya, hindi ko inisip, or kahit kailan nang bago ako mag-anak, hindi ko inisip na ang anak ko, na mag-aanak ako dahil para may mag-aalaga sa akin sa pagtanda. Mali. Kasi ako, ang naging pananaw ko is, magtatrabaho ako at tutulungan ko ang sarili ko. Magtatrabaho ako at mag-iipon at ihanda ko ang sarili kong financial hanggang sa pagtanda ko. Ipon, retirement, yan ang aking ihanda para matulungan ako ng mga ito sa aking pamumuhay pa rin pag ako ay tumigil na sa pagtatrabaho. Yun ang purpose ng aking ginagawa sa buhay. Yun ang purpose, yun ang goals ko kung bakit ako nagtatrabaho at nagsusumikap pa rin sa buhay ko. Dahil ayokong umasa sa anak ko pagdating ng panahon na matanda na ako. Na kung kailangang, ang tawag dito, na kapag ako tumigil na nga pagtatrabaho, ay masisiguro ko na masusuportahan ko pa rin ang aking mga pangangailangan. Kagaya pa rin ng mga bills ko, yan, tubig, kuryente, wifi, health insurance, dental and vision insurance, lahat yan, mababayaran ko pa rin. Hindi ko inisip na oobligahin ko ang anak ko na alagaan niya ako pagtanda ko. Kung gusto akong alagaan ng anak ko, then, I'll be happy. Yes. Kung gusto niya akong alagaan sa mga panahon na halimbawa ay hindi ko na talaga kayang mamuhay ng akin, hindi ko na kayang kumilos, hindi ko na rin makayang makakilala ng tao, ng ibang tao, ng mga dating kilala ko noon, pero hindi ko na kilala ngayon kasi nga, meron akong Alzheimer. Yun. At nasa higaan na lang ako, hindi na ako makakilos, makagalaw, makatayo, makalakad, makatain ng akin or makapaghugas ng akin, kung gusto kong tulungan ng anak ko, that's on him, matutuwa ako. Pero, sa tulong ng aking halimbawa, iipunin ng aking retirement, magagamit ko yun para magkaroon ako ng, mag-hire ako ng maglilinis sa akin, mag-aalaga sa akin. Kasi syempre lalaki ang anak ko, lang namang, di naman masama kung makita niya ang katawan ko kasi nga, kahit na, ayoko, hindi ako kampante. At kahit pa babae ang anak ko, hindi ko yun gagawin sa kanya. At least makapag-hire man lamang ako na mag-aalaga sa akin. Or, kung hindi man ako, yung anak ko makapag-hire, gagamitin niya yung perang meron ako para doon, para naman hindi siya maging financially burden, para hindi siya mahirapan sa akin. Kasi alam ko kung gaano kahirap ang maging financially burden sa ibang tao, sa mga magulang na, umasa sa kanilang mga anak, financially buong buhay nila, hindi na sila nagtrabaho at nagsumikap sa buhay nila. Kahit ang bata-bata pa nila, pwede pa sila magtrabaho at magsumikap, pero dumepende na sila sa mga anak nila. Ayoko nang ganun, Kasi alam ko kung gaano kabigat nun. Napakahirap. Kaya ako hanggat maaari, tinuruan ko ang sarili ko na maging financially independent. At independent din, not just financially, Tinuruan ko yung sarili ko ng lahat ng mga bagay na yun. Na kung halimbawa, may sakit ako, kaya ko magpa-check up ng akin, hindi ko kakailangan ng kasama. Yes. Yun ang tulong na kapag naihanda mo yung sarili mong financial, magagawa mo lahat ng mga dati mo parang ginagawa sa buhay mo nang hindi mo kakailanganan na isang guni sa anak mo or sa iba pa. Yun ang tulong, yun ang kagandahang tulong na kapag meron kang ipon at sariling pera. Hindi ka maghihintay sa anak mo kung kailan ka bibigyan, kung manghihingi ka, Kasi, ang hirap. Hindi ako ganun. Hindi ako manghihingi ng pera sa anak ko para lamang, padalhan mo ako dahil wala na akong mambayad ng kuryente, wala na akong mambili ng pagkain, ayoko ng ganun.
Ako, as much as I can, yung lahat ng mga gusto ko at kailangan ko sa buhay ko is gusto ko na iibigay ko sa sarili ko. Kasi, sabi ko sa inyo, mas mahirap ang pamumuhay kung iaasa mo ang buhay sa ibang tao, lalo na pagdating sa pera. Okay? Hindi ko inisip talaga na ang anak ko ang magiging tagapag-alaga sa akin. Sabi ko nga, kung gusto niya akong alagaan, it's because gawa ng yung out of love niya sa akin, But, hindi ko yun, dahil obligasyon niya ako, na alagaan niya ako, ayoko ng ganun, Yun nga, sabi ko nga, kapag naging financially independent kayo, magiging independent din kayo in many other ways, okay? Hindi lang basta sa pera at sa lahat ng marami pang desisyon sa buhay nyo. Yun ang kagandahan na meron kayong pera sa sarili nyo, na naihanda nyo yung pera sa sarili nyo, okay? Yun ang itinuturo ko sa iba. At yun din ang tinuturo ko sa anak ko. Sabi ko sa kanya, mas mainam na mag-ipon ka ng sarili mong pera, ihanda mo ang buhay mo, kahit magkaroon ka ng sarili mong pamilya, magkaroon ka ng mga anak, never ever depend sa ibang tao. Mas maganda na meron kang sarili mong pera. Okay? Pag yung mga anak mo, nagkaroon ka ng mga anak, pag-aralin mo sila, pag napaaral na sila, at nagkaroon na ng sarili nilang mga trabaho, kumikita na ng sarili nilang mga pera, namumuhay na ng kanila, ikaw, makakapamuhay ka pa rin ng sayo. Mas madali. Kesa yung iintayin mo yung anak mo na siya lang talaga yung nagtrabaho buong buhay niya at ikaw wala ka talagang ginawa. Magiging napakahirap nun para sa anak mo, lalo na kung dumaraan siya sa anxiety, okay, sa matinding anxiety or depression. Mahirap yun. Kasi mararamdaman niya na parang isolated siya, na parang mag-isa lang siya sa mundo, na wala siyang karamay sa mundo. Tapos isa ka pa niyang iintindihin. Napakalaking bigat nun para sa taong may anxiety, may dinaraan ng anxiety. As mararamdaman niya na ikaw, ni simpleng bagay hindi mo magawa, ni ang magkaroon ng sakit sa ulo, ni hindi mo magawang makabili ng gamot, para man lamang, mura lang naman ang gamot, pero hindi mo magawang bilhin kahit binibigyan ka na nga ng pera, So, kailangan yung mga ganong bagay man lamang is wag mo nang idepende sa anak mo. Kung sakit lang ng ulo, minom ka na lang ng gamot, wag mo nang pahirapan yung anak mo or konsensyahin ng mga kung ano-ano kasi hindi yun maganda. Dapat is ipakita mo sa kanya na kahit paano ay matatag ka rin, bilang magulang. Bilang magulang, tayo dapat yung source ng nila, lakas ng loob. Tayo yung dapat na good example nila. Good moral, and yan, masasandalan nila, maasahan nila sa oras ng mga pangangailangan. Pwede rin na maging ganun ang anak, but make sure na kayo ay nagkakasundo, kayo ay magkasundo sa mga ganung pangyayari. Kasi mahirap kung hindi kayo magkasundo, okay? At mahirap kung yung anak mo is against sa mga decision mo na alam niya naman na hindi maganda. Ayusin ang buhay, ayusin ang bawat mga decision sa buhay. Huwag tayong maging depende sa ibang tao. Kung kaya natin gawin na lang. Huwag nang parang, tawag dito? Parang ipa-obliga sa ibang tao na ganito ganyan, masakit ang tiyan ko, hindi ako ganyan. Bili mo ko ng gamot, ganyan. Ang gamot, maintindihan mo dahil ngayon nga kailangan nila ng gamot, diba? But kung ikaw ay malakas pa at kaya mo pa ang katawan mo, please, try to, at least, maging matatag para sa sarili mo. Para mas lalo kang tulungan ng mga anak mo. Kasi kung magpapakita ka ng kahinaan at saka parang isa ka pang iintindihin na parang bata, kahit na ikaw ay hindi naman katandaan pa, kailangan ipakita mo sa kanya na ikaw ay yung mga decision mo is matatag, ganyan. Para hindi ka kasi alam mo, minsan yung may anxieties, may inis talaga sa'yo. Kasi siya naging matatag sa buhay niya, tapos ikaw is hindi. So, parang mararamdaman niya, ano ka ba bata? Ganyan. So, dapat ikaw ay maging strong. Alas 9 na. Okay, so sunod na lang muli tayo mag-usap. Hanggang sa muli. Yes, ang pasok ko ngayon is 8 hours. Kaya, papasok ako 8 hours ngayon. Hanggang bukas. Tapos day off ko the next day. Okay, yun lang po. Thank you for watching. Bye!